Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang matuwid na komunikasyon at kapayapaan. Ayan. Ngayon po, ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na pag-ahari ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo at ngayon po ay ayon po dito sa at kay Apostol San Lucas, Apostol mula po sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 26, talatang 27, hanggang 31 at 32. Ito po ang mensahe. Kung kayo may magagalit, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Galit at puot. Huwag kayong mambubulyaw. At mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip kayo maging mabait at maawain sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawa sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Patuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 8 at 9. Itong po ang mensahe. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis ng ibig-ibig at kagalang-galang. Kagaya ng isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan. Pagpatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 2. Ito po ang mensahe. Pagbawalan mo sila magsalita ng masama kanino. Kailangan sila ay maunawain, mahinahon, at maibigin sa kapayapaan. Pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 3, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ngunit walang tao nakasusutil sa dila. Ito ay napakasama at walang pipil. Puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa isang bibig ng gagaling ang pagpupuri at pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 3, talatang 10 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Ayon sa nasusulat, ang mga nais ng payapa at taganang pamumuhay tila ay titigil sa paghabi ng kasamaan. Ang marahiyang pangungusap at anumang paninlang sa kanyang mga labi, pagkaingat ang huwag nukal. Ang gawaing masama, iwasan na tuwina at magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Ang mitiing mapayapa ay mabuting pakisama sa kanyang puso't diwa ay tuntuning nangunguna. Ang mata ng Panginoon ay nakatukod sa matuwid. Pananalangin nila ay agad tinutugon. Agad palugod na dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang mga taong pawang lihis, yung banal niyang muka sa puot ay magngingit-ngit. Muli, ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At sa ating pamabahagi ng Mabuting Balita dito sa The Bible Evangelizations o ating pag-iibanghel. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. At ngayon naman po, ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na ang matuwid na komunikasyon ay kapayapaan. Yan po ang nais babatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na tayo magkaroon ng matuwid na komunikasyon upang magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng buhay at kaligtasan. Yan, kaya nais ng banal na Panginoon Diyos
ay kung tayo ay kapwa, hati tayo ng komunikasyon, makipag-usap tayo, makikipag-communicate tayo sa marami, magsasalita tayo sa marami, sa iba't ibang pamamaraan na makikipag-usap o paghahatid ng o makikipag-communicate, dapat tayo ay mababang loob, mahinahon, maawain, mabait, matuwid, tayo ay makatotohanan. Yan yung mga dapat nating dapat na tutunin o dapat na pag-uugali natin sa ating pakikipag-usap o pakikipagkapwa. Ngayon, kung tayo ay mayroong kagalit, kung tayo mayroong sama ng loob sa lipunan, kung ikay politiko, o mayroong nais sabihin sa lipunan sa kapwa-tao, bawiin mo yung sama ng loob. Iwasan natin ang mamulyaw, manlait, iwasan natin yung panloloko, panlilinlang, sa halip ay ang mahinahon at maawain tayo na i-deliver natin ang ating mga pananalita sa ating kapwa, kaya magsalita ng masama kanino man. Bagkos ay magsalita tayo ng mabuti na ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Sa gabay ng mabuting balita, sa gabay ng Espiritu. Ganyan tayo dapat magsalita. At kung tayo ay magsasalita, tayo dapat may pananampalataya upang gabayan tayo ng Espiritu at sa ating pagsasalita, ating kapwa-tao. Kaya gabayan niya tayo ng mabubuting mga salita sa paggamit natin ng ating isip, puso't isipan, sa ating pagsasabuhay ng mabuting balita, gagabayan tayo ng Espiritu, gagabayan tayo ng ating pagkakas. Kaya tayo ay paggabay sa ating banal na Panginoon, Espiritu Santo, para Panginoon Kristo, para tayo ay makapagsalita ng mabuti ayon sa mabuting balita o sa gabay ng mabuting balita gaya ng ating mga sinabi. So kaya iwasan natin yung mga hindi mabubuting mga bagay sa ating pakipag-usap o pakipag-communicate sa iba't ibang pamamaraan sa ating kapwa-tao sa internet. So marami yung deception, marami yung fake news, marami ang panloloko, panlilinlang para makipag-communicate ka. Hindi lamang basta makikipag-usap ka face to face o yan, or makipag-cam to cam na pakikipag-usap, kundi yung magpo-post ka ng mga iba't ibang mga bagay na pakikipag-usap natin sa kapwa-tao. Dapat iwasan natin yung sama ng loob ang pumulya. Iba't ibang mga bagay dapat ay sundin natin o ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, at syempre yung isaalang-alang natin yung mga legal na mga bagay sa ating pakikipag-kapwa. Kaya nga sinasabi ng banal na Panginoon Diyos, sumunod tayo sa pamahalaan at iwasan natin yung pagsalita ng masama sa kapwa-tao. Yan, yung mga nais ng ating banal na Panginoon Diyos. At tayo dapat ay maibigin sa kapayapaan. Sa gayon, magdudulot ng buhay, kapayapaan, kaunlaran, at kasaganaan ng ang ating pakikipagkapwa o ating pagsasalita, ating kapwa. At sila may hikayat natin sa magandang pakikipag-usap, magandang perspektiba, lalong-lalo na kung tayo ay may pagkikay sa kanila sa ating pakikipag-usap sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos o mabubuting aral ng Panginoon Diyos. Sa gayon ay mahihikayat natin ng ating mga kausap, ng ating mga communicate sa mabubuting gawa, sa mabubuting pagbuhay. Kung tayo ay mabuting kaharap, mabuting pag-usap, instead na tayo ay gagawa ng hindi magandang pananalita na magdudulot ng away, gulo. Sabi nga, kontrol natin yung dila dahil sa ito ay nagdudulot ng gumagawa ito na ito ay hindi mapigil sa masamang mga pagsasalita. So kung magsasalita ka ng masama, ito yung nakamamatay sapagkat kung sisiraan mo ang isang tao, maningin lang ka, pwede mapariwara siya na ang kanilang pamumuhay. Pwede siyang mapasama. Ika nga, sa iyo mga masasamang mga pananaw. At hindi, pwede ka rin mapasama sa iyong masamang salita kung babalik sa iyo yung mga sinasabi. Ikaw ay pwede makasuhan ng mga, halimbawa, sa pananalita mo na masama, yung legality na harap ka, mapapahama ka. Kung ikaw ay magsalita ng hindi mabuti. Kaya tayo ay pilitin natin na makontrol yung mga bibig natin, yung mga dila natin, na tayo ay maging mahinahon. Huwag tayo magsalita ng masama sa kapwa. So, hindi dapat tayo, yung ating dila ginagamit sa pagpupuri at the same time ginagamit natin sa pag-aalimura o
panlalait at pag-iibang mga masasamang salita sa ating kapwa. Bagkus ay nagagamit natin ito sa pagsasalita sa kapwa ng mabuti at pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Sabi magkakaroon tayo ng mahusay na pagkakaisa na ang ating pananalita ay nagdudulot ng pagbubuklod, buhay, kapayapaan, na ganun mga bagay sa ating mabubuting mga sinasabi. So sana ay nagabayan na naman kayo ng mabubuting balita dito sa ating pagbabahagi ng dito sa Bible, pagbabahagi dito sa The Bible Evangelizations. At magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa mga gabay na ito na tayo ay hindi nagkakasala sa mabuti nating pagsasalita. Na hindi tayo mapalinlang, hindi tayo mapanloko, mapanlait, mapagsalita ng masama sa kapwa, etc. etc. Bagkus ay tayo ay mahabagin, mahawain, may sa kapwa-tao sa ating pagsasalita sa ating kapwa-tao. Tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual niya. At doon sa sana tayo ng palataya na patuloy tayo magabayan ng ating Banal na Santa Maria, ng kanyang paliwanag, gabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo ng Banal na Santa Maria, ng kanyang paliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo ay maliwanagan at mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. At kayo ay gabayan tayo ng iba't ibang mga pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay talimain itong mabuting balita. Sa kayo, hindi sa lahat ay sana patuloy tayong gabayan ng presensya ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu sa ganitong bagay ng aliwanagan at magiging pagmimilagro. Ngayon man ay ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng mabuting balita. O ang mabuting balita kapag ito ibinabahagi ang Panginoon Diyos ay nagsasalita sa atin. Siya ay may presensya sa atin ng Espiritu, ang Panginoon Jesucristo. Kaya itong mga salitang ito ay na ating binabahagi, ito ay ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Ngayon, ito yung malaking gabay na dapat nating talimain higit sa lahat. Sapagkat ito yung makapagliligtas sa atin, ito mga ibinabahagi natin sa inyo na salita ng Diyos at ipaliliwanag natin sa inyo. Higit sa lahat, kung ito yung mapapakinggan ninyo sa ating simbahan, na ito ay mas malawak pa na pagpapala ng Diyos ang gabay na maipapaliwanag nila itong ating mga ibinahaging ito at iba't ibang mga mangangaral mula dito sa ating kakayanan na pinagkaloob sa atin upang tayo ay makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Makagabay tayo sa katauhan at partikular sa mga kapamahalaan. At doon sa interpetuality, maliwanagan tayong lahat ng mga reliyon, maging hindi na nanampalataya. Sa gayon tayo ay magkakaisa sa kapayapaan, o meron tayong pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan sa isa't isa, iba't ibang mabubuting mga aral. Upang maiwasan natin yung sigalutan, hindi pagkakaunawaan sa ating mga paniniwala, at mauwi sa mga karahasan, sigalutan at digmaan. Tapos makagagabay tayo sa mga komunidad, pamilya, sa isang bansa at maliban dyan ay sa CBCP, bati ka dyan, maliwanagan kayo at patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatuhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong maasa ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria mula sa kanyang kaliwanagan at iba't ibang mga pagmimilagro upang mahilin sa inyo ang mabuting balita. At kayo ay magabayan sa kaligtasan spiritual at mabuting pamumuhay. Sa yung mga kapamalaan ay magabayan para hindi mamahalan ng mabuti. At sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantao. Sa gayon, yung mamaya magkinabang sa inyong mabuting pamahala, pagpapatupad ng karapatang pantao, patas ng justisya. Sa lahat mga pananampalataya sila ng protektado at makakapanampalataya ng magaan ayon sa karapatan sa ating banal na Panginoon Diyos at hindi sila magkakaroon ng mabigat na dalahin sa kanilang pananampalataya. Muli, magandang hapon sa inyo na. Sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa ating pamamahagi dito sa The Bible Evangelization o sa ating pag-ibang.
Magandang hapon sa inyo lahat at nakaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santo sa inyo. Pagpalain kayo at pagpalain tayo ng kasaganaan, proteksyon sa bawat isa. Magandang hapon sa inyo lahat.